Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is Feb 19, 2026. Hindi ko nabanggit yung mga dates, no? But anyway, wala, may napindot ako paghila kong gano'n, pag-scroll ko na wala. Okay, mga ka-clear, medyo na late tayo. Ba't nga ba? Medyo nag-ano yata ako ng konting oras sa iba. Sumobra yata ang oras ko, nag-11:27 na tuloy. Sorry po, Alex Imperial. Oo, medyo na late. Sorry po, MacSafe, Shiro, Nelson Cupino, My Happy Trips, Guru Ako USA. Oo, yung iba kung hindi na kaya at medyo gabi na, okay lang. Team replay na lang. Maricel, Melky Bilan, Boy Gutierrez, MacSafe. Okay? Addictus Rex, Joe, ano to? Wait, si Jojo. Nasaan si Jojo? Jun Tantoko, Junsi, Marichu Yulu, Jojo, bumagat. Yan, bumagat. Pero ito yung mga clear ito, ha. Madaming sasabi, syempre, the likes of Alan Cayetano, dapat daw dumaan, respeto. Natututo na sila ng respeto ngayon. Natututo na sila ng due process, mga ka-clear. Diba? Dapat dumaan sa korte. Diba? May nakakita akong video dito ni Alan Cayetano. Senator Alan Cayetano. Alan Cayetano. Syempre, mga kaalyado niya tong nababanggit na perpetrator eh. Diba? Talagang yan ang react. Diba? Wait, magkaiba ang reaction ni Senate Majority Leader. Okay, saan ba yan? 40,000 Majority wants local react. Tingnan natin to. Okay, basahin ko lang Okay, basahin natin. Senate minority wants local remedies first before ICC arrest. Siyempre. Diba? Due process na yan. Na yearn. Samantalang, mga ka-clear, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Teka lang pakita ko ulit sa inyo. Okay. Eto. Kita ko na lang, Kita ko lang. Title na lang. Ayan, kita ba? I don't care about human rights. Sinasabi? Rodrigo Duterte says, I don't care about human rights. Do human rights matter? Ano sabi ni dating Pangulo Duterte? He doesn't care about human rights. Tagalog. Wala siyang pakialam sa human rights. Ayan ang sabi niya. Maliwanag. Pero ngayon, ang mga kaalyado, anong sigaw? Due process. Diba? Ba't di mo yan sinigaw before? Senator Alan Cayetano. Okay? Di mo sinigaw ang due process para sa mga biktima. Kaya ito ngayon, mga ka-clear. Ito ang sigaw ng iba. Pakinggan naman natin ano bang sinisigaw ng mga biktima, ng mga kaanak ng mga biktima. Justisya at nandun po kami nakatingin sa malinaw po sa aming mga biktima na ito pong confirmation of charges we're very hopeful po na finally mako-confirm na po yung charges against kay former President Duterte. Lahat po na nangyayari outside of this po part ng politics at dynamics lang sa Pilipinas. Pero ang focus po namin ay ang manawagan ng justisya at nandun po kami nakatingin sa nangyayari po sa Daig. Okay. So bali, attorney, you also represent are you a lawyer also for some of the victims dito sa EJK? Maraming salamat po sa pagkikinaw, Sir Danny. Actually po, I'm both. I am a lawyer and also a victim po. Yung parents ko ay naging biktima po ng EJK nung time. Parents niya. Po ni ex-President Duterte. Kasi po, malinaw po yung stand namin. Hindi lang naman po sa drug war ang marami pong pinatay nung nakarang administrasyon, pati po yung mga political persecutions. Kaya po sa atin, napakahirap po kasi professionally tumutulong po ako sa mga biktima. But personally, sir, ako po ay nananawagan din ng hustisya. Itong mga to, tingnan nyo. Yung mga DDS ba nito, yung mga
lawyer na DDS, alam ba yung pakiramdam ng mga to? Kung bakit sila tumakbo sa ICC? Ba't sila tumakbo sa ICC? Di ba, sinabi ko sa inyo, Ado ang gusto ng dating Pangulong Duterte. Kahit pumatay siya, di ba sabi niya, hindi niyo ako maaaresto, sabi niya. Kahit pumatay siya, di siya maaaresto. Kasi may immunity siya. Pangalawa, matanda na siya. Sabi ko, pareho ng drama eh. Matanda na siya and he can avoid going to jail or be imprisoned. Kasi matanda na siya. So kapag sa Pilipinas nagkaroon ng hearing, yung mga klase ng mga ganyan mga palakasan, mangyayari yan. Sabi nila, maho-hospital arrest yan, maha-house arrest yan, may neck brace na yan, naka-wheelchair na yan. Yun. Samantalang sa ICC, walang politika-politika. Walang impluensya, pantay-pantay. Akusado ka, complainant ka, pantay. Kasi kung ikaw ay akusado at indigent ka rin, bibigyan ka ng pondo. Pag ikaw ay complainant at indigent ka rin, bibigyan ka rin ng pondo. Pantay. Yun ang hustisya. Diba? At kung malayo yung mga witnesses, mga kaklir, at napoproteksyonan, hindi matatakot. Diba? Katulad yan. Sino bang may kakilala ng assassin? Hindi ba? Si VP Sara may kakilala ng assassin. Paano yung mga witnesses na yan? Kung ang Pangulo nga mismo tinakot at kayang ipapatay, what more? Sige, you think. Diba? Kung presidente, first lady, house speaker, kayang paano yung ordinaryong tao na yung kanilang mga kamag-anak ay pinatay na. Dati pa. Diba? Hindi ito nakikita. Laging paawa effect sila. Matanda na, mahina na, di na nakakaunawa, di na nakakailala. Maaari siyang mamatay na. Death is certain. Death is certain. Ha? It's just a matter of time. Pero itong mga pinatay nito, sinintensyahan agad. Sinintensyahan agad. Oh, pag matanda daw, bawal hulihin. Yan ang sabi ni dating Pangulo Duterte. Pero ang mga DDS, puro adik sinisisi. Ba't si Digong nyo, ayaw nila sisihin na manyak at pumapatay? Diba? Yun lang yun eh. Ayaw nyo lang intindihin na yung mga nagsampa ng kaso, Pilipino. Mga Pilipino. Para sa aking mga pinasang na magulang. So dahil attorney ka rin naman, VJ, so siguro may mga kasing nagko-komento di ba, na dapat pumasok ang mga local courts na mag-intervene para hindi just in case lumabas yung warrant of arrest doon sa 8 pa na pinangalanan, di ba, ng ICC. So supposedly mga co-perpetrators diyan sa EJK, ikaw ba naniniwala na dapat ito ay totally jurisdiction na to ng ICC, hindi na makialam ang mga local courts or kahit Korte Suprema? Alam niyo sir, bilang abogado, bilang officer ng court, nire-respeto po natin yung karapatan ng mga panawagan ng kabilang panig, sabi nga, no? Pero kailangan, yung pagpa-file po kasi ng mga biktima sa ICC, kailangan natin maintindihan na batay po ito sa isang treaty at sa isang tratado na pumirma ang ating sariling bansa. At dahil dito, nire-respeto natin dapat yung pagpasok nito sa Rome Statute nga na tinatawag. Hindi po nang hula yung pamilya ng mga biktima. Baka nakakalimutan po natin na ang dinimanda po ng mga pamilya dito ay ex-president. At ang mga akusado po na binabanggit po natin na pangalanan ng mga sumunod to ay pinabibilangan ng president na senator at marami pang mga opisyal ng gobyerno. Actually, nag-expect pa nga po kami, may mga pangalan pa dyan na wala. Saka mga ka-clear, ang inaakusahan nila at ang dinidemanda nila, puro killer di umano. Ano bang case? Crimes against humanity, murder. Lahat ng yan, siguro maliban kay Bataliano Aguirre kasi ang parang participation niya lang, tinolerate niya, hindi madimanda eh. Diba?
So, the rest, mga generals dyan, na tinuro dati ni dating Pangulo Duterte na parte ng DDS, lahat yan may capacity to kill. Capable of killing. Dahil yun yung tinuro sa kanila ni dating Pangulo Duterte. Diba? Encourage them to fight then kill. Hindi biro ang kasong ito. Diba? Sa tingin nyo kung sa Pilipinas ito, hindi ko sasabing hindi maganda ang justice system dito. Diba? Pero, mas maganda na walang pamumulitikang mangyayari sa magiging desisyon dito. Sana nanood si Bam Aquino. Sabi ni Ronald Cifra. Pabanggitin ko ulit, ganun wala ba? pa po dyan si Ganun ba? Chief PNP de Bolsinas. Aha. Si Lito Patay at si Yan, Karamat. Si Gerald wala pa si De Bolsinas. Karamat. So may mga kulang pa na ina-expect natin na ilalabas yung ICC. Kaya sino ba naman po kami, mga biktima, mga ordinaryong mamamayan? Ako po isang ordinaryong Sabi kaya natin to kay attorney BJ Topacio na I think we can recommend si Mayor Magalong pahanap niya yung report. Diba? Pahanap niya yung report na hawak. Kung merong report para doon makita niya yung mga sangkot na generals. abogado Oo. na nagtataguyod sa aking pamilya. Mas lalo pa po yung ibang mga Oo. biktima na walang-wala, sabi nga natin, nasa laylayan ng lipunan Oo. at umaasa sa hustisya na pwede mangyari, no, dahil nga nandun na si ex-President Duterte sa ICC. Pero Attorney VJ, ikaw ba ay confident na pag natuloy na nga itong confirmation of charges? Bali, 4 na araw yan na hearing, di ba, Attorney? Yes, sir. So, Tuloy-tuloy po. pag dumating na yung punto na yan, posible na lumutang dahil nga nilagay na nga yung mga pinangalanan nga, lumabas ang warrant of arrest against these 8 other co-perpetrators. Although patay na si Cascolan, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Naniniwala ka na mayroong warrant of arrest sabi po, na lalabas? Oo. Opo, no, tulad niyo po, no, sa ating local media, umaasa po kami sa mga pronouncements po, no, ng mga lawyers, particularly dun sa prosecution at nila Attorney Conti and Attorney Colmenares sa mga biktima. Alam niyo po, nakakatawa, no, na ang tapang-tapang kasi nitong mga akusado nito, yung mga respondents na to, nung panahon nila Wala pa yun. Harapin nila ganyan. So ngayon, ang inaantay namin, ay harapin nila, yun yung pinagkait nila sa aming mga biktima Yung inaakusahan nila yung mga mahal namin sa buhay ng mga kaso na hindi nila binigyan ng chance na humarap, no, sa tamang proseso. At ngayon, ito po yung binibigay ng opportunity ng pamilya ng mga biktima at ng ICC sa kanila. So, Tama, di ba? Itong mga biktima na to, hindi nyo binigyan ng due process. Pero itong mga biniktima nyo, hinahayaan pa na kayo ay mabigyan at ma-enjoy nyo, ma-enjoy, ma-exercise nyo yung due process. Pero kayo pa yung, sila pa yung gaslighting. Para sila pa yung ape. Mga clear, sila pa yung ape. Diba? Yun yung pinapalabas nila. Sila pa yung ape. Samantalang ito, mga biktimang ito, dito talaga nabigyan ng hustisya to. Diba? expect po namin na sana lumabas na nga yung mga warrants at sana wag na rin magpaligoy-ligoy yung Marcos administration. Tumulong na sila na i-execute yung mga warrants para managot ang dapat managot sa batas. So just in case lumabas yung mga arrest warrant, nakausap ko rin kasi si Jose Claire Castro. Sabi niya, ganun din. Ang nangyari, ibig sabihin, parang sinusunod yung Republic Act, yung binabanggit mo, 9851 ba yun? Di ba? Yes, Na sir, supposedly, na pag ito ay ipinatupad, kailangan Interpol na at tutulong na lang tayo for their arrest. Ganun ba ang posibleng senaryo? Yan po ang ina-expect po namin sa administrasyon na to. Na manindigan naman sila para sa mga maliliit. Manindigan sila para sa mga biktima. Kami po ay mga totoong tao, hindi po kami mga pangalan lang, katulad ng pinapalabas ng mga troll. Mga mahal po namin sa buhay. Oo. Sabi ko nga, ito mga troll na to, talagang hindi nakikita ang sinapit, no? Ng mga kamag-anak ng mga biktima to kung gaano sila nag-suffer. Hindi nila pinag-uusapan to. Kokonte, mga ka-clear. Kahit papano sa mainstream media, kahit papano, may iniimbita sila ng mga biktima, no? Ng karumal-dumal na pagpatay dito sa mga taong to. Na pagkaitan ng karapatan na ipagtanggol yung kanilang mga sarili. So yan po yung ina-expect natin sa Administrasyong Marcos. Pero attorney, dahil sa dami nga, binanggit mo na rin yung mga troll, di ba? Ang daming disinformation nangyayari, no? May mga kanya-kanya rin mga political operators yan. Yung ba sa hanay ninyo, kayo rin ba, meron kayong mga grupo din dyan sa SOCMED na somehow para masawata itong at least yung mga paglaganap nito mga fake news?
Alam niyo, Sir Danny, Diba? magandang tanong yan, Oh. comment. No? Sa amin po, sa part po ng mga biktima, Oo. ang laban po namin dito ay katotohanan at yung pagmamahal ng aming mga kaibigan at mga kamag-anak. Lahat po sila nagsasabi na mag-ingat ka, delikado yung ginagawa nyo, pero ano pa bang mawawala sa amin? Kami nananawagan kami ng hustisya na ayon sa batas. Yun lang naman. Pero tama po kayo, katakot-takot po na troll, na pananakot, yung misis ko po, yung family ko po, laging... Meron ka rin bang threat? May mga O tinan mo nga mga clear, dito nga, di ba? Natitreaten sila eh. Ganyan sila. Ganyan sila. Diba? Helen Teresa, thank you ADMD Church. Maraming salamat po. Diba? Oh. threat ka rin ba? At saka somehow, di ba? By way of text ba yan or tawag? Paano ang mga banta Marami sa'yo? po sa mga comment section po sa social media. Binabash kayo, binabash. Opo, yung pong mga deserving lang kayo na nangyari dyan, no, na alam niyo yung mga addict, ganyan, na dapat mamatay, na ang mga kalaban, ang mga aktivist. Oh, di ba? Ito nga masama mga clear. Ito mga napatay. Wala pang kaso. Hindi na dinig. Di mo alam kung totoo yung binibintang. Pero dahil sa pagmamanipula, syempre kasama ng mga Duterte dito, pinapalabas nila na itong mga tao to guilty na when in fact walang case. Walang hearing. Walang judgment. Hindi kaya sila yung ilan sa mga nasamang sinasabi ni Mayor Magalong na pinatay lang ng walang dahilan. Intentional na pinatay. So ano gagawin mo dun sa intentional na pinatay? Tama ba? Tama ba yun? Dapat alam mo, dapat si Mayor Magalong tumayo dito and tell the truth. Diba? Panigan naman niya kung totoo naaawa siya at for good governance siya. Tumayo siya para sa mga biktima. Tumayo siya. Hindi porket Duterte supporter siya. Magbibingi-bingihan siya dito. Nasa kanya, may susi siya. Isa sa mga susi, diba? Ng katotohanan patungkol sa maling EJK, maling pag-i-implement ng EJK, nasa kamay ni Mayor Magalong. Mga pero ba't hindi siya nagsasalita? Hindi siya lumalabas. Nahugot lang ito ni Carmina Constantino Saka yata ni Karen Davila o Corina Sanchez. Nahugot lang to ni Carmina Constantino. Diba? Silent siya dito. Silent siya dito. Never niya itong binanggit. Lagi niyang binabanggit, Mama Sapano. Diba? Oh, ito pa ang masakit sabi ni Mama Rose dyan, deserve daw ng mga addict yung mapatay. Ang masakit, hindi lahat pinatay addict. Oo, hindi mo sigurado kung pinatay addict. Yun nga sabi ni Mayor Magalong, merong intentional lang na pinatay. Sino yun? Sino yung mga general na yun na gumawa niyan? It's sad truth that criminal-minded people are smart enough to do all things possible, make dramas, twist stories, etc., just to escape accountability, but a strong justice system is smarter over them. Ay, man, dito si Kirk Lea. Kirk Lea, good evening. And mga ka-clear, 2025 pa lang alam na this Bam Aquino was and would continue to be a sellout. Shame on him and all wishy-washy elected officials who are only looking out for themselves. But anyway, at the time, mga clear na siya ay nangangampanya pa lang. Nabanggit niya na yan. Really? Nabanggit niya na yan. At parang hindi rin yata siya pabor sa impeachment Parang may gano'n bago magkaroon ng impeachment ng election. Maria Angelica Dal. Attorney Claire Castro, I just want to share na ang kuya ko sa Quezon City, nakabili sila ng tag 20 kilo na bigas kahapon. Salamat kay PBBM. Ayan, natupad na. Watching from Scandinavia. Tapos sasabihin ni VP Sara, walang 20 pesos na bigas. At panghayop lang. Hayop, diba? Yung kanyang sinabi. Panghayop talaga yung kanyang sinasabi.
Di ba? Ayaw natin mag-ad hominem dito. Panghayop daw yung bigas na ino-offer ng Pangulo na 20 pesos kada kilo. Diba? Panghayop na komento lang yun. Diba? Thank you, Maria Angelica. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing, Omnioji. Are you talking to Mayor Magalong? Doing nothing? Hindi. Ba't matatakot naman si Mayor Magalong? Hindi matatakot yun. Diba? Maingay yun eh. Mamasapano lagi ang tinutumbak niya. Kaya makakatulong siya dito. This is the right timing for him. Diba? Yan ang isa sa mga makakatulong talaga. Diba? Celine Claudio from Abu Dhabi. Ayan. Sakura, talaga ni Bratinella. Good governance siya. Good governance. Ayan, sabi ni Adicto. Good governance. Yata eh. Ayan na. Percival Miranda. Ay, thank you po. Mga chismakers. Chismakers ba to? Chismakers. Carclea. Mami Z, shout out mga chismakers. Chismakers. Alexoline. Danny Salameda Jr. Louis Pimaco. Ako si Manat Moy. Team Dumi. Dapat i-flash sa inodoro. Ouch. Mama Ross Channel. Dren. May napanood akong TikTok sa isang financial advisor. And what was achieved. Kaso di ko alam kung how and where to. Uy, hindi. Wait. Baka hindi totoo And what was achieved or not. Kaso di ko alam kung how and where to send. Magawin sana ng vid analysis. Sige, tingnan ko na lang. Dire. Yung link. Link. Lito Badeo from Italy. J-Lo ng Hong Kong. Cheesemakers. Ayan, siguro ako USA. And nandito yun si Bayani Tobias. Ayan, Sir Bayani. Dante R. MCA Vocal Studio. Yan. Pepe Malonzo. Inco to, no? Okay, Delight. Sergeant Putik. Leloy. JP Maganda. Really like that. Life with the Sinabs. JD Sinab. Pastor Lito. Life with the Sinabs. Dren. Elmer Aribo. Yan. Neb Manangan from Oxnard. Okay, sige. Di ba kilala ka na? Pinorward ka na namin doon at tingnan natin to. Tile-report natin. Kasi medyo nagkaroon ng hindi magandang disgrasya. Na-disgrasya po kasi to si Jasper. At isa siyang OFW. At nung pumunta dito, kahit pa paano na i-refer natin mga ka-clear, natulungan siya. So ngayon, kailangan pa niya ng addition. So ulit natin. Tatry po ulit natin. Love Kita 3, thank you from Japan. And Luijo Agustin. Marites Musni, Charlinette Perez from New Orleans. Nako, mga pumapasok sa atin, mga taga-abroad na kasi ito mga oras nila. Medyo gabi na. Okay, maraming salamat ng Gigi, Rosalyn Bellarmino, and okay, Chismax. Okay, thank you so much. Rizal Nicolas, Ivy Reg, Arman Flores, mismo grade 1 Alan ang motibo ng statement ni Sara. Dante, fake news and digital disinformation is among the 21 priority legislative measures approved by the President Ferdinand R. Marcos during their third meeting of the LEDAC on February 10, 2026. Fake news! Diba? Thank you, Addictus Rex, for reminding. Paano mga clear? Annalyn Peña, Mencho Yamamoto, yan, Jun Tantoko, and Carlo Calorico. Okay, see you in a while. Rosalyn Bellarmino and Maxip. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay kasi papalalang, magtulugan inyong karapatan. Bye-bye!